Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay tungkol sa LTO, change of ownership ng ating mga sasakyan ng ating pag-uusapan. So kung gumagamit ka ng hindi iyong sasakyan or may nabili ka na second hand na sasakyan at hindi siyempre sa iyo nakapangalan, ay para sa iyo itong video na to kasi merong update si LTO pero medyo matagal na pahayag na to ni LTO Chief Mendoza no, na yun nga tungkol sa pagpapalit or pagsasalin ng pangalan ng may-ari ng sasakyan ang ating pag-uusapan. So bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe or nakapollow sa ating channel, ay pindutin lang ang follow button kung kayo ay nasa Facebook at siyempre ang subscribe button kung kayo ay nasa YouTube channel. Let's go! So ayun nga no, naglabas nga ng pahayag si LTO Chief Mendoza na binabalaan ang mga may-ari ng sasakyan na hindi nakapangalan sa kanila na ayun, i-update daw natin ang ating mga rehistro or kung kayo ay nagbenta ay i-update nyo rin sa LTO dahil posible kayong magmulta ng hindi bababa sa 20,000 at hindi tataas sa 50,000 pesos. So ito ay kaugnay pa rin sa doble plaka no, na nilabas ni Gordon. Sabi nga ni LTO Chief Mendoza ay maglalabas daw sila ng memo, kaya ayun, bilang babala ay hanggat maaga pa ay kung kayo ay gumagamit nga ng hindi nakapangalan sa inyo ang sasakyan or binili nyo na second hand ay ayun, i-update natin sa LTO. At kung kayo naman ay nagbenta or seller ng mga sasakyan ay kayo ay obligadong mag-update din sa LTO na ipaalam sa kanila na nabenta nyo na yung mga sasakyan nyo dahil yun nga, baka posible or pagdating ng panahon ay makapagmulta tayo or kayo ng hindi bababa sa 20,000 pesos at hindi tataas sa 50,000 pesos dahil nga sa mga sunod-sunod na nangyayari na krimen or na mga road rage ay siyempre isa sa nagpapahirap sa investigasyon na kanilang ginagawa ay yung mga hindi updated ang rehistro sa kanilang system. So, yun ang unang-unang dahilan kung bakit hinihigpitan o hihigpitan na ang pagrerehistro ng ating mga sasakyan. Isa pa nga ay yung dating nausong NCAP yung sinasabing no contact apprehension. Kaya hindi siya nagkaigi dahil nga sa mga ganitong issue na hindi nakapangalan doon sa mismong driver or iba na yung may-ari ng sasakyan na pag pinapadalhan ng mga show cause order, anong mga ticket violation ay iba na yung tawag dito yung address or iba na yung may-ari. Kung ikaw naman yung may-ari ay lumipat ka na. Ito yung isa sa mga naging problema kaya hindi nagkaigi yung NCAP. And so ayon sa doble plaka within 5 to 7 days yata. Pero may nabasa ko na dati 7 days parang ngayon naging 5 days na. At yun nga ay palugit para mai-transfer natin or ma-report natin sa LTO yung ating sasakyan kung nabili ba natin to or nabenta na. So kung ikaw ay nakabili, syempre required kang pa-change owner ng inyong sasakyan. At syempre kung ikaw naman nagbenta ay required mo na report or mag-update or ipaalam sa LTO na nabenta mo na ang sasakyan. At yun nga, sabi din ni Chief Mendoza ay kung kayo ang nagbenta ay kayo ang mismong dapat unang magre-report sa LTO. So kung may babayaran, ayun ang hindi pa natin alam, pero yung change of ownership ay meron talaga. Pero yung seller ay at magre-report lang na nabenta, ayun ang hindi natin alam. Kung siyempre dapat kung magre-report ka ay kasabay na rin ng change of ownership which is may bayad. At siyempre kung hindi mo
i-change or mapalitan ang pangalan ng inyong sasakyan, ay ikaw pa rin ang unang-unang puputukan kung sakaling ma-involve ang inyong sasakyan sa isang krimen or sa isang insidente, at kayo ang unang iimbestigahan. At ayun, since hindi pa nga ito black and white at wala pa inilalabas nga ito na memo, ayun, ayon sa babala ni LTO Chief Mendoza, ay unahan na natin ng pag-update. So kayo, kung kayo ay may mga second hand na sasakyan, anong masasabi nyo ukol dito sa pahayag ni LTO Chief Mendoza? Comment down below. Let's go!